DZRH. Magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Bilis ng araw, Miyerkules na tayo ngayon, 21 ng Mayo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, temporary restraining order laban sa no contact apprehension tinanggal na ng Korte Suprema. Ingat. Pero dapat magpalabas ng formal na anunsyo dito ang mga lokal na pamahalaan apektado, gayon din ang MMDA. Rehabilitasyon ng EDSA kasado na sa Hunyo. Lisensya ng 10 bus driver at 8 konduktor na nagpositibo sa drug test binawi ng LTO. Pangulong BBM posibleng lumahok sa BICAM budget deliberation. Alam mo ba niyo kung magkano budget na hinihingi ho ng pamahalaan para sa 2026? 11 trillion. Dalawang Chinese research vessels na mataan ang Philippine Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. 3 weather systems magdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Ilang bahagi ho ng Mindanao patuloy na nalulubog sa tubig baha. Maganda umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, inaasahan ang kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng bansa epekto ng low pressure area, Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Ayon kay Chanel Dominguez ng Pag-asa, huling namataan ang LPA sa layong 375 kilometro southwest ng west-southwest ng Aburlan, Palawan o 295 kilometers south-southwest ng Kalayaan, Palawan. Maliit pa lamang ang tsansa nitong maging isang bagyo. Yan pa man, maaari itong magdala ng maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Sinabi ni Dominguez, apektado pa rin ng ITCC ang Mindanao, Western Visayas at Negros Island Region. Magdudulot pa rin ito ng scattered rain showers na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Ang mainit na hangin mula naman sa Pacific Ocean, kilala sa tinatawag na easterlies, ang magdadala ng maulap na kalangitan, kalat-kalat ng mga pagulan at pagkulog, pagkidlat sa Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Binala ni Dominguez sa mga residenteng apektado ng mga nasabing weather system laban sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mararanasang katamtaman hanggang may kalakasang pag-ulan. Ang sabi nga po ng Pag-asa, tatagal pa yan hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At dahil po sa mga lawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur, sumampa na ng 192,000 na mga residente ang apektado ng magpataas ng tubig. Naitalang pinakamaraming bilang sa Mamasapano na mayroong 34,700. Sa huling tala ng NDRRMC nitong Lunes, umakyat na sa 98 mula sa nating 47 ang bilang ng mga barangay na lubog sa tubig baha. Ito'y bunsod pa rin ng malawakang pagulan na naranasan sa mga lugar ng Maguindanao del Sur, dulot pa rin ng Intertropical Convergence Zone. Patuloy naman ang pag-inspeksyon ng Office of Civil Defense sa mga evacuation center bilang paghahanda sa panahon ng tagulan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD Spokesperson Director Chris Noel Bendijo na ito ay para matukoy kung may kinakailangang kumpunihin sa mga gusali. Maliban dito, nagkasana rin ang OCD ng command conferences para sa pag-imbentaryo ng mga kagamitan ng ahensya at nakikipag-ugnay na rin sila sa mga lokal na Disaster Risk Reduction Management Office upang matugunan ang pangangailangan ng mga ito. Ang ating regional offices ay nag-establish ng link sa ating mga local at provincial government units at ito naman ay ikinokonekta sa ating NDRMC. No? So kung kinakailangan mag-augment ng mga goods, mga non-food items, mga shelter, mga hygiene kits, ito ay pinagbibigay alam agad sa ating national government upang mag-augment tayo ng mga serbisyo at nang sa ganon matugunan agad ang disaster na ina-address ng ating mga local government unit. Nagpapatuloy rin na niya ang kanilang pag-harmonize o pagtutugma ng mga contingency plan
para mas palakasin ang partisipasyon ng private sector at ang bawat lokalidad sa pagtugon sa sakuna. Paalala ho natin sa inyo, lagyan ho lagi ng baterya ang inyong mga radyo, lalong-lalo na mga transistor radio ho ninyo ha, dahil napaka-relevant ho yan sa panahon ng sakuna. At tandaan nyo yung Yolanda, di ba? Emergency broadcast, pinarating ho sa pamamagitan po ng radyo ng inyong transistor radio. Bakit? Alang signal ng mga cellphone eh. Di ba? Tsaka hindi gumagana mga telebisyon. Kaya kinakailangan ho ninyo, dapat pa rin meron ho kayong mga transistor radio sa inyo pong mga bahay. At lagi pong magbawa ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Yan ha. I-ready na rin ho natin yung ating mga go bag, yung ating mga emergency kits, ano ha? Sa mga panahong ito, kinakailangan ho talaga ang consciousness sa preparedness ng bawat isa. Ano ha? Huwag nating iasa ho sa gobyerno ang kahandaan dahil kinakailangan po individually, meron ho tayong ginagawang responsibilidad. Ayan ha? Pito nyo, nakaredy na. Ha? Dapat lagi nakaredy ang pito. Lalong-lalo na sa evacuation area. Ha? Bakit ho? Mahirap hanapin yung bata. Pito ka lang. Mag-develop kayo ng code. Diba? Kadalasan doon nagkakaproblema eh. Pero pagka tinuro, anak, 3 pito. Ha? Dapat yun para magkatito. Dapat, alam mo nyo, ang mura-mura nito. Diba? Pero hindi ho natin iniisip ang kabuluhan ho niyan na tool for communication, tool for preparedness, at higit sa lahat, tool for survival. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, mamaya nga pala, makakausap na natin yung maswerteng winner natin, ang Mahiwagang Tunog. Ha? Speaking of Mahiwagang Tunog, ang isa sa mga ginamit nga po doon ay safety hat. Ang ginagamit natin pagka nasa mga construction, di ba? Alam mo ba na yan, na-develop pala noong pang una itong na-invento noong pang 1919. Matagal na, no ha? Mamaya makakausap po natin ang ating Mahiwagang Tunog winner, ha? Agad nagpaabot ng tulong ang DSWD sa mga residenteng apektado naman ng pagpapaayos ng San Juanico Bridge. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, nagbigay ng ahensya ng 211 mga kahon ng family food bag sa mga trucker, mga porter, driver, pasahero na stranded sa naturang tulay. Nagkasana rin ang DSWD ng profiling at assessment ng mga potential victims sa pamamagitan ng Family Access Card in Emergencies and Disasters o PACE para ma-identify ang kanilang mga pangangailangan. Maliban dito, target din ang DSWD na mag-deploy ng mobile kitchen para mamahagi naman ang hot meal sa mga stranded na mga motorista. Iniimbestigahan na ngayon ang 14 na police commanders na may ranggong police major at police captain mula sa mga police districts ng National Capital Region. Ito'y dahil sa mga pattern of lapses at mga paglabag sa ikinasang surprise red teaming operations. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin, ang naturang mga pulis ay bigo na isupervise ang kanilang mga patroller na nakagawa ng ilang paglabag. Paliwanag ni Aberin, ang mga nagsagawa ng magsagawa ito ng inspeksyon, may ilang police assistance desk ang naabutan na walang tao. Kung meron man, nag-iisa. Habang ang iba naman, busy sa paggamit ng cellphone. Nanonood. Nanonood ho ng pambiran ba? Hindi naman porn. Netflix. Ayan, ha? Nanonood o kaya naglalaro ng game sa cellphone habang naka-duty. Ayaw daw kasi nila silang antokin eh. Ayan, ha? General. Baka daw makatulog sila.
Napansin din nila sa mga surprise inspection ang kawalan ng presensya ng ibang pulis sa mga high traffic public area. Sabi pa ni Abirin, inaasahan niya ang mga commanders ng mga ito na maging accountable sa kilos ng kanilang mga tauhan. Ayan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ipinapanawagan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mas matibay na kolaborasyon ng mga gaming industry stakeholder para matugunan ang gambling addiction sa bansa. Iginiit ni PAGCOR Chair at CEO Altenco, kailangan ng komprehensibong approach ng mga regulator, operators, policymakers at healthcare professionals sa pagtugon sa naturang usapin. Ayon kay Chairman Tenco, maliban sa paghatid ng impormasyon, mahalagang tumatayo rin ang mga ito bilang partner sa pag-intindi at para sa pag-iiwas sa mga posibleng banta ng gambling addiction. Tiniyak naman ng PAGCOR ang kanilang hakbang hinggil dito kabilang ang pagkakaroon ng mga karagdagang polisiya, gaya nga ng automatic expulsion ng mga minor de edad, mga estudyante at mga government employees sa mga gaming venues. Muli, paalala natin sa mga nagtatrabaho sa gobyerno bawal kayong nakikita sa mga kasino. Ayan, klaro yan. Hindi kayo dapat na nakikita sa mga kasino kapag kayo po ay nagtatrabaho sa gobyerno, elected man o kayo ay appointed. Bakit si Mayor at saka Siko madalas nasa kasino? Binawi na ng Korte Suprema ang temporary restraining order na nagpapatigil sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, kasunod dito ng urgent motion ng Metro Manila Development Authority na alisin na ang TRO upang bigyan daan ang rehabilitasyon ng mga pangunahing arteries ng EDSA sa Hunyo na naglalayong palawagin nga ang daloy ng trapiko. Matatanda ang August ng 2022. Nag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order sa NCAP na ipinatupad ng ilang lokal na pamahalaan o mga LGU sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga lungsod na pinatigil sa pagpapatupad ng NCAP, ang Maynila, Parañaque, Valenzuela, Muntinlupa at Quezon City. Ang tanong natin ngayon sa ating mga kababayan, bagamat ito alam natin po pwedeng talaga namang effective tool ng pag-impose ng disiplina. Kasi yung iba pagka 10 oras na ng gabi, di ba? Wala nang pakialam sa mga signages, sa mga traffic lights, ayan. Bahagi ito ng pag-instill ng disiplina kahit nga sa ibang bansa, ganun ho yung mga patakaran the higher ang inyong mga violation, tumataas din ang inyong premium sa insurance, di ba? Kaya lang paano naman halimbawa yung emergency, di ba? Halimbawa, may emergency ka, taga Angeles, Pampanga, may emergency ka, nahulag ka ng no contact apprehension, di ba? So, kinakailangan mo pang i-challenge talaga yun. Kaya lang, nandun tayo, hindi naman araw-araw na may emergency. So, ang tanong ngayon, okay ba kayo doon sa mga penalty? Di ba? May kakilala ako na family driver Ang sweldo niya magkano yun? 24. Sa isang buwan, ang nabayaran niyang penalty, 20,000. 4,000 yung natirang pangchibog ng kanyang pamilya. Di ba? So, yun ang tanong natin. Okay ba kayo doon sa sa taas ng penalty? O higpit na lamang ho siguro yung tawag dito, pag nag-renew ng lisensya. Di ba? Tsaka yun, ayusin muna yung mga traffic signages natin at tsaka yung traffic light. Tsaka dapat din, pero sa bagay, yung iba kasi hindi naman nagsiseminar pagka kumukuha ng lisensya. Di ba? Kaya hindi nila naiintindihan yung stepping the line, kasama ho yun. Di ba? Kaya lang pero hindi naman manipulate ba yung traffic light? Hindi naman Na-alter yun? Hindi. Computerized yun Computerized yun. Kaya lang, syempre, anyway, basta importante ho dito, maitanong ho natin sa ating mga kababayan kung happy ba sila dun ho sa penalty na ipapataw
para po sa no contact apprehension. Magandang umaga, Pilipinas! Bagay talaga naman kinakailangan, disiplina di ba? Marami ho kasi mga motorista natin walang tawag dito? Walang disiplina, lalong-lalo na pagka 10 oras na ng gabi. Arangkada na sa Hunyo ang rehabilitasyon ng EDSA bilang bahagi ng paghahanda ng Pilipinas sa gaganaping ASEAN Summit sa susunod na taon. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing mas komportable ang biyahe ng mga commuter at mga road users na araw-araw dumadaan ng EDSA. Babala naman ang Department of Transportation, asahan ang mabigat na daloy ng trapiko oras na magsimula ng proyekto sa kalagitnaan ng Hunyo kung kailan mag-o-open ang classes. Yan man, tiniyak ng Department of Transportation, ihahanda nila ang mahakbangin katuwang ang iba pang mga sangay ng gobyerno at lokal na pamahalaan upang maibsan ang abalang idudulot ng rehabilitasyon hindi lamang sa mga motorista kundi higit sa mga mananakay. Isinusulong na ng Department of Transportation ang pagpapatupad muna ng toll fee holiday sa ilang bahagi ng Skyway sa oras na simula ng rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hiniling niya sa San Miguel Corporation o SMC Tollways Corporation na gawin munang libre ang toll fee sa segment ng Skyway upang may madalang alternatibo ang mga motorista. Paliwanag din Dizon, inaasang aabutin kasi ng higit na 1.5 taon ang rehabilitasyon ng EDSA kaya't humihingi siya ng tulong sa SMC Tollways na siyang namamahala sa Skyway. O nga naman kasi mula Pasay ho hanggang dito nga Pasay hanggang Quezon City nasa mga 300 plus din yan. Masakit sa bulsa. Sinabi ni Secretary Dizon na naiparating na niya ang kahilingan sa SMC ngunit hinihintay pa ang magiging tugon ng naturang kumpanya. Malaking kaluwagan nga naman yun. Kaya lang o ka naman, ba't ka naman maniningil na napakalaking toll fee kung gagamiting alternate route yan? Parang windfall naman din ho sa SMC. So anyway, hintayin ho natin kung hindi man holiday, siguro discount. Pero mas maganda kung holiday para hindi na sila mahirapan kumuwenta. Di ba? Para hindi na sila mahirapang magkwenta. Kaya lang, siyempre, malaking kalugian din ho yan. Sabi ko nga sa inyo, mahigit 300 pesos mula dito sa Maynila hanggang Quezon City. Ganun kalaki ho yung toll fee na babayaran ho ninyo. One way pa lang yun, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Nag-aalok naman ang 5% na down payment ng SM Development Corporation para sa mga nagnanais makabili ng fully furnished condo units. Naku, tamang-tama ito. Lalong-lalo na kung kayo ho nagtatrabaho malapit ho sa mga proyekto ng SM. Sa ilalim ito ng Move In Now program ng kumpanya kung saan binibigyan ng opsyon ng mga kwalipikadong Pilipino buyer na lumipat ng kanilang condo unit sa loob ng 90 araw basta't makapag-down payment lamang po ng 5%. Karagdagang 5% naman ang kabuuang presyo ng unit ang kinakailangang bayaran mo ito sa loob ng 12 buwan habang ang natitirang balanse ay dapat bayaran sa pamamagitan ng bank financing o cash payment. Binuksan din ang naturang offer ng SMDC sa pamamagitan ng bank loan assistance. Samantala mga foreign buyer naman ay pwedeng nag-avail ng nasabing promo. Pwede hong mag-avail ng nasabing promo ang mga foreign buyers sa pamamagitan ng 10% down payment. Maganda ito, di ba? Para kung medyo matagal ho yung problema natin sa traffic, may opportunity ho tayo na i-invest na lang siguro sa alip na ibayad natin sa toll. Di ba? I-invest mo na lang sa pagbili ho ng mura ngayon mas mura ngayon ang kasi nga maraming hindi nabebentang mga condo units. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas. Ito, maswerte ito. Siguro nung last week nung magsabog ang Panginoon ng swerte, isa ito sa mga sumahod. Ano, ha? Kasama natin si Jester Gonzales ng Quezon City, ang winner ng ating mahiwagang tunog. Jester, good morning. Hello, good morning po, Pong Angel. Pangilang panalo mo na ito, Jester? Una pa lang po. Pero Galing naman. Pero matagal ka na sumasali. Ako, simula po. Ayan na, pero galing mo, ha? Pero paano mo naman nakuha yung sagot? Ano lang po, hula lang po talaga. Hula lang talaga. Helmet, sabi niyo po kasi protection eh. Protection. Ano ba trabaho mo? Sa checker po, sa... wala ka sa construction. Para to, construction din po. Sa Construction da. Kaya naman pala alam mo yung safety helmet. Siya, sige. Congratulations. Nakarating na ba sa iyo yung premyo? Kahapon po na hapon. Kahapon na hapon. Walang bawas, ha? Walang tax. Okay. Oo. Para ka rin tumanggap ng ayuda, ha? Congratulations. Saan ka sa Quezon City? Ano po? Santo Domingo, Quezon Santo City. Domingo, Quezon City. Siya, sige. Ba't kaaga mo naman gumising? Papasok po ng ano. Bakit? Anong oras ang pasok mo? 8 po, 8 po. 8 pa lang ang pasok mo. Alas 5. Bagay, kinakailang mag-ready. Ano? May mga bata. May mga batang pumapasok. May mga chikiting. Ilan? Wala pa po. Wala pa. May girlfriend. May asawa. Wala pa po. Wala ring asawa. May girlfriend. Wala rin po. Wala rin. Ang lungkot naman ng buhay mo. Wala po kasama ko. Patulong ka kay Kisses. Para maghanap ng girlfriend. Pero anong probinsya mo? Ano po, Quezon Province po. Taga Quezon Province. Saan sa Quezon? Mauban? Unisan po. Unisan. Taga Unisan ka. Naku, ang daming nyug dun. Di ba? Di ba tabing dagat yan? Unisan, Quezon? Apo, may parting dagat po. Okay, sige. Ingat, ha? Laging ba't ka nga ba ang aga-aga nakatuto ka sa DCRH? Apo, alas 3 pa lang po nakatutok na kami. Bakit? Sanay na po. Bata pa po ako, yung DCRH na po pinapakinggan. Nasa Unisan, Quezon ka pa lang, naka-DCRH ka na. Sige, ha? Laging tumutok para updated sa mga development, ha? Congratulations! Thank you. Sali lang uli. Pwede kang sumali pa rin, ha? Sa ating mahiwagan tunog. Congratulations. Ayan, ha? Si Jester Gonzales ng Unisan, Quezon. Pero ngayon ay taga Quezon City na. Nadali niya ang 7,000 sa ating mahiwagang tunog. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Meron na bago? Wala pa. Bukas natin i-resume. Ayan, ha? Ang ating mahiwagang tunog. Samantala, 44 anyos na lalaki patay matapos magbabarilin sa Marilog District, Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Patay ang isang 44 anyos na lalaki matapos pinagbabaril habang tinatangka makatakbo pa uwi sa kanilang bahay. Pasado alas 6 ng umaga sa Purok 7 City, Pinagulutan, Barangay Baganihan ng Marilog District, Davao City. Kinilala ang biktima si alias Don, isang caretaker at residente ng nasabing lugar. Ayon sa mga otoridad, agad tumakas ang hindi pa nakikilalang suspek matapos ang krimen. Sa panahon ng investigasyon ng kapulisan, nag-alaga ng mga kambing si Don malapit sa kanilang tahanan bago nangyari ang pamamaril. Base sa salaysay ng kanyang asawa, bigla na lang sumigaw ang biktima na siya ay binaril mula sa likuran. Sa kabila ng tinamong sugat, nagawa pa rin itong tumakbo pa uwi. Ngunit bumagsak din kalaunan. Pinapaniwala ang sinundan pa siya sa salarin at muling
pinaputukan dahil ng kanyang agarang pagkamatay. Aminado ang kapulisan na nahirapan silang makaresponde sa insidente dahil sa lokasyon ng krimen na nasa layong 2 kilometro mula sa pinakamalapit na simentadong kalsada at hindi naabot ng sasakyan. Patuloy pa ngayon ang investigasyon upang alamin ang motibo sa likod ng krimen at matukoy ang pagkakilanlan ng salarin. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jun Suter, mga mamis. O pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka baka pagmakapit, madikit at malupit ang bansya. All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi bansya based on test sa chocolate, mud, and 7-1 cotton. Gawa po ito ng ACS. Personal na tututukan ng Pangulong Bongbong Marcos ang preparasyon para sa 2026 national budget. Ayon kay Budget Secretary Mengana Pangandaman, nagpahayag na niya ang Pangulong BBM ng kahandaan na sumali sa Bicameral Conference Committee para sa deliberasyon ng pambansang pondo ng susunod na taon. Iginiti Pangandaman, Enero pa lamang ngayong taon may mga bili na sa kanyang presidente. Magugunitang binalot ng kontrobersiya ang 2025 national budget dahil sa ilang isyu ng alokasyon, kabilang na ang kawalan ng budget ng PhilHealth at ang labis umanong paglalaan ng pondo para sa mga programang pang-ayuda na nagamit noong panahon ng kampanya. Pumalo na sa 11 trillion pesos ang kabuang halagang hinihiling ng pamahalaan o mga ahensya ng gobyerno para sa budget nito sa taong 2026. Batay sa pag-aaral ng Department of Budget and Management, mayoriya sa mga government agency ay humihirit ng doble o triple pa sa nakalipas nilang budget requests. Ayon naman kay Budget Secretary Mengana Pangandaman, mahigpit nilang tinututukan ang pag-aaral sa budget proposals sa mga ahensya, lalo't marami sa mga ito ay paraan niya'y mga big at new projects. Pangalawa po is yung Tier 2. Ito po yung mga big project at saka yung mga bagong proyekto na gusto po nilang mapondohan. So, ito po yung talagang tinitingnan natin kasi marami po sa mga yan, hindi po ready. Yung tinatawag po natin hindi shovel ready. So, mahirap naman po pondohan kung hindi shovel ready yung mga projects natin. Sayang naman po. So yan po yung titingnan natin. At saka titingnan po natin yung utilization rates ng ating mga departments. Opo, sayang naman po. Ibigay na lang po natin sa mga ahensya na kayang mag-disburse ng ating budget. Iginit din ni Pangandaman, posibleng anunsyo na sa Biyernes ang pinal na halaga ng proposal para sa 2026 national budget. Naibaba na ng Department of Budget and Management sa DepEd ang 4.1 billion pesos sa pondo para naman sa pag-hire o pagkuha ng 16,000 na mga bagong guro at iba pang teaching position sa mga public school. Kinumpirma ni Budget Secretary Mengana Pangandaman na naibigay na sa DepEd ang naturang fund kaya't maaari nang simulan ang pagtanggap ng mga guro at iba pang mga posisyon. Bale po yung 16,000 po is 4.1 billion pesos po ang inilaan natin dyan sa ating General Appropriations Act. Comprehensively released po, nasa DepEd na po yan. So sana po yung ating Department of Education, simulan na po yung pagpaprocess ng mga mag-a-apply. Kaya sa dami po nito, medyo hindi po madali yan. Maganda umaga, Pilipinas! Secretary Pangandaman, may pakiusap po tayo. Paki-review din ho yung budget ng mga junket. Ang dami ho ngayong mga ahensya ng gobyerno. Aba, mas malaki yung pundong pang junket-junket, ano ha? Saka yung mga socialization, yung mga launching ng mga project nila sa mga malalaking hotel. Maglo-launch pa lang ng project, bongga na. Dapat maglo-launch kayo, meron ka ng produkto. Saka utang na loob, ha? Tigilan nyo na yung mga biyahe-biyahe abroad nang walang katuturan. Mahiya kayo sa taong bayan. Diba? Lalong-lalo na ho yung mga mag-i-exhibit ko sa ibang bansa pagkatapos ang kasama kamag-anak, kapatid. Ilabutan naman kayo. Tabla naman kayo ng konting kahihiyan. Diba? Kita nyo nung nagdarahop na 11 trillion. O magkano kaya dyan para sa mga junket? At saka yun sa mga lakbay-suroy. Naproklamang mayor ng Mabini, Davao de Oro, sinampahan ng election protest ang kanyang katunggali dahil sa manoy malawakang pandaraya. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Nagsampa ng election protest ang legal counsel ni Councilor Jamaila Budak laban kay Mayor Emerson M.M. Luego ng Mabini, Davao de Oro sa di manoy mga irregularidad sa katatapos na eleksyon. Sa impormasyon mula kay Attorney Mark Tolentino, ang lawyer ni Jamaila Budak na kumandidatong alkalde kontra sa naproklamang mayor na si M.M. Luego, may mga ebidensya umano silang hawak kaugnay sa umano'y mga pandaraya tulad ng massive vote buying, flying voters, harassment at electioneering na umano'y pangampanya na lampas sa schedule na itinadhana ng COMELEC. Ang election protest ay formal na isinampa ng lawyer ni Budak sa Regional Trial Court Branch 57 sa Mabini, Davao de Oro, with a prayer for the issuance of a precautionary protection order and issuance of a writ of preliminary injunction with TRO and damages. Ang protesta ay naglalaman ng kahilingang inulify ng RTC ang naproklamang mayor ng Mabini de Oro na si Mayor Luego sa halip ay iproklama ang umano'y tunay na nanalo na si Mayor Kim Budak. Ayon pa rin kay Attorney Tolentino, hawak nila ang mabibigat na ebidensya ng mga illegal activities ng kampo ni Luego. Kabilang na ang mga ninja voters na nakatakip ang mga mukha habang bumoboto sa iba't ibang presinto. Sa panig naman ni Mayor Luego, binibigyan siya ng 5 araw upang sagutin ang protesta laban sa kanya. Umaasa naman ang mamamayan sa bayan ng Mabini, Davao de Oro na lalabas ang katotohanan sa isyong ito. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Dimakutak. Sokran, ninja voters. Di baka naman yun baka naman ano lang, naka-face mask lang. Hindi, pero yun mukhang panyo yung ginamit Ay, sus, may ginoong buhay ito. Magandang umaga ho sa mga taga-Katarman, Northern Samar, Maupay Ngaga. At magandang umaga din po sa mga taga-Balagtas, Bulacan. Naimbang nabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, lalong-lalo na sa mga taga Baguio City. Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada, good morning. At sa mga suki natin dyan sa Edmonton, Alberta, good morning. Iginitama ni Senator Bongo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Independent Senate sa darating na 20th Congress. Binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng magkaroon ng isang independent at transparent Senate sa harap ng inaasang pagbabago sa liderato nito at ang political dynamics nito sa nalalabing 3 taon ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Senator Go, bagamat hindi pa nila napag-uusapan ang isyu ng leadership, sang-ayon nito kay Senator Ping Lacson na dapat independent talaga ang Senado para magkaroon ng checks and balances. Iginit pa ni Senator Go na sa second half ng Administrasyong Marcos, dapat maging independent ang Senado kaya dapat bumoto at magdesisyon ang bawat senador ng batay sa kanilang konsensya at prinsipyo. Mga kaso ng vote buying, kabilang ang sumbong ng binihan ng boto sa Magdalena, Laguna, patuloy na iniimbestigahan ng COMELEC. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Kahit tapos na ang eleksyon, tuloy pa rin ang investigasyon ng COMELEC sa mga issue ng vote buying. Gaya na lang sa sumbong ng naging bilihan ng boto sa Magdalena, Laguna. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakarating na sa kanila ang report at patungkol rito at ganitong paimbestigahan. Una rito, inakusahan si Magdalena Mayor-elect Dario Lapada ng vote buying noong panahon ng kampanya. Noong Mayo, Agis ay nagkaroon na umano ito ng send of party kung saan namigay rin ng umano ng 500 piso sa mga dumalo. May kumalat rin nga mensahe na sinasabing galing mano kay Lapada kung saan humihingi ito ng suporta sa halalan at kapalit ito ay dagdag na regalo. May nakasad rin dito sa may parapol isang sasakyan at motorsiklo. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, may nanalo naman doon sa parapol na sasakyan. Hindi pa nabanggit ko kung may nanalo doon sa parapol. Kaya doon natin malalaman. Kung may nanalo, may parapol talaga. Baka naman mamaya, kemi-kemi lang yan, di ba? Kunwari, rapol. May mga yung may mga chat o text na kumalat na may dagdag ng regalo ang mga botante. Yun yung mga reklamo, sumbong na nakarating kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Doon sa mga taga sa mga taga Magdalena, Laguna, baka naman kayong nanalo doon 'di ba? Sabihin nyo naman para totoo, 'di ba? Baka mamaya kwento-kwento lang 'yan. Maraming salamat, Boy.
Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga taga Quezon at magandang umaga ho sa mga magniniyog natin dyan. Para ho sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa mga taga South Florida, USA at mga taga New Jersey, New York, at mga taga Catarman, Northern Samar ho yan, at mga taga Malabon City. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Meron din pong mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na mga raw material ay galing din sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate, sabi nga ni Dr. Helen Tan, 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Anibersaryo naman ng Philippine AB, ipinagdiwang sa Subic, Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning! Ipinagdiwang kahapon Mayo 20 sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales ang ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy na dinaluhan ito mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may temang Philippine Navy Addressing Challenges, Promoting Regional Stability and Strengthening Maritime Security. Itinampok sa selebrasyon ang modernisasyon ng hukbong dagat at ang aktibong papel nito sa seguridad ng rehiyon. Pinangunahan ng Pangulo ang commissioning ng BRP Miguel Malbar at BRP Albert Mahini, dalawang bagong barkong pandigma. Dumalo rin sa okasyon sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at matataas na opisyal ng AFP. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang mga kasapi ng Navy sa kanilang dedikasyon, lalo na sa pagtulong sa maayos na halalan nitong 2025. Pinarangalan din sina Corporal Gestoni Dalman at Private First Class JP Navales sa pagsagip sa isang batang nalunod noong buwan ng Marso. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Alas 4:40 na ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dinivelop sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas efficient. Mas mapakinabangan natin ang Ultabayo. Ang Ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southside Drug. Ito po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0917-110-6580 at may mga medical experts ho tayo nakastambay dyan. Pero wag nating kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! San Juanico Bridge sa Tacloban, posible nang isara kung magsisimula ang rehabilitasyon. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Jimmy, yuhu! 42 makalipas ang alas 4. Tumaas ang kita ng bangko o ng mga bangko sa Pilipinas sa unang kwarter ng taon. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sumabot ng 101.9 billion pesos ang kita ng iba't ibang mga bangko sa bansa. Mas mataas kumpara sa 92.1 billion pesos na naitala sa parehong panahon noong nakarang taon. Sa preliminary data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot ng 336.9 billion ang operating income ng industriya kasabay ng pagtaas ng net interest income sa 276.23 billion pesos. Ayon sa Bangko Sentral, dahil ito sa desisyon ng tanggapan na panatilihin na mataas na interest rate bago ito magsimulang lumuwag.
Umaasa naman ang Bangko Sentral na magpapatuloy ang easing cycle nito habang napapanatili ang mabagal na inflation rate. Abay, congratulations sa mga bangko. Sana naman dagdagan ho ninyo yung mga interest ng aming mga savings. LGU Dagupan City, pinagkalooban ng tig-4,500 piso na sports allowance ang 22 kabatang atletas ng Dagupan na sasabak sa Palarong Pambansa 2025. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Handang-handa ng 22 kabataang atleta ng Dagupan City na sasabak sa 2025 Palarong Pambansa na gaganapin sa Lawag City, Ilocos Norte. Kahapon mismong si Mayor Vilen Fernandez ang personal na nag-abot ng tag 4,500 pesos na sports allowance para sa mga atleta na labis namang ikinatuwa ng mga kabatang manlalaro. Ayon kay Dagupan City Sports Commission Sports Development Officer for Pinilasin, kabilang sa mga laro na may pangbato ang syudad ay ang kategorya ng chess, gymnastic, arnis, basketball, boxing, taekwondo, wrestling at swimming. Ang 2025 Palarong Pambansa inaasahang lalahukan ng mahigit sa 15,000 partisipante mula sa 20 athletic associations na manggagaling sa 18 rehiyon ng bansa na magsisimula sa Mayo 24 hanggang Mayo 30 ngayong taon. Ito si Freddy Pajardo, RH38, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Freddy. Nais namang ambyendahan ni Senator Panfilo Lacson ang Republic Act 11310 o yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Peace Act. Sa panayam ng DCRH radyo natin, sinabi ni Lacson na ang hakbang na ito ay bunsod ng mga nagsulputang ayuda na anyay wala namang basihan. Sa pamamagitan ng gagawing pag-ambyenda, mas palalawakin pa ang sakop ng 4Peace na nakabatay sa tamang datos. Pero nagsulputan yung iba't ibang klaseng ayuda. So ngayon, as we speak, nagpapadraft na ako sa aking prospective legislative staff ng amendment, mag-introduce ng amendment doon sa Republic Act 11310 para i-expand na lang yung coverage ng 4Peace para sa ganun, nakasalala ito sa mga datos, data-driven. Hindi yung may AKAP, may MAIT, may AIX, mayroong tupad, na walang pinanggalingan, walang datos na pinagbabasihan, kundi kung sino maituro. Dapat lang talaga maamyendahan na yan, Na-institutionalized ni. Dahil sa dumadaming ayuda, dumadin din ang tamad. Di ba? O maasa na lang. Alam ho ninyo, ang hirap kumuha ngayon ng ng mga yung sa bukid. Ang hirap po. Tsaka demanding na kumisan. Gusto pa may nap, may oras ng sesta. Sabi ko, ayos talaga. Yung nagpapasweldo sa kanila nakatutok ng ilan, tuloy-tuloy, no? Tapos magugulat ka na lang pagkatapos ng tanghalian, talagang magsisiesta. 1 oras yun, ha? Nanindigan naman ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya papayag na bastusin ang soberenya ng Pilipinas. Sa ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy sa Subic, Zambales, siginit ng Pangulo, nananatiling matatag ang hukbong dagat ng Pilipinas sa kabila ng tensyon sa rehiyon. Paalala pa ng Presidente sa mga ito, bantayang mabuti ang teritoryo ng bansa laban sa mga pilit na umaangkin nito, partikular na ang West Philippine Sea. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. 47 makalipas ang alas 4, 24 ang mga pulis mula naman sa Northern Samar, nakabilang sa 101 ang mga pulis sa Region 8 na ipinadala sa BARM bilang Special Electoral Board noong halalan, binigyan ng hero's welcome. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Nakabalik na ang 24 na mga pulis mula sa Northern Samar Police Provincial Office na kasama sa mahigit 100 na mga police personnel ng Eastern Visayas na nagsabing Special Electoral Boards sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao BARM ng 2025 national at local elections. Mainit naman na sinaluban na sabing mga pulis ni Police Colonel Sani Umingan, ang NSPPO, Northern Samar Police Provincial Director. Kasama rin na sumalubong sa kabalisan ang Northern Samar Police Provincial Office Command Group.
Ayon kay Police Colonel Sano Mingan, ang pagdating ng mga pulis ay panahon naman na muling makasama ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Nagpaabot naman ng pagpapasalamat ang opisyal sa nasabing mga pulis sa serbisyo sa mga Muslim brothers and sisters. Sinalubong rin ni Police Brigadier General J. Comiga, Regional Director, ang mahigit 100 ng mga pulis sa pamamagitan ng isang welcome heroes sa PNP Region at Headquarters. Umani ng papuri ang nasabing mga kapulisan sa nasabing opisyal dahil sa kanilang call of duty sa pagsuporta sa Bangsamoro bilang electoral boards. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas. Magandang umaga din sa mga taga Brisbane, Australia at sa mga suki natin dyan sa Santa Ana, Cagayan. Target ng pamahalaan na palawigin pa ang 20 pesos na bigas meron na. 20 bigas meron na o BBM na program alinsunod sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ipagpapatuloy ito hanggang sa uling taon ng Marcos Administration sa 28-28 wala sa inisyal na planong hanggang katapusan lamang ng 2025. Iginit de Mesa, pinag-aaralan na ng DA ang posibleng implikasyon ng pagbubukas ng BBM na program sa mas marami pang sektor at mga epekto nito sa market at farm gate price. Tinatayang nasa 15 million households o 60 million ng mga Pilipino, katumbas ito ng halos kalahati ng kabuuang populasyon ng bansa, ang mabebenepisyohan ng inaasahang expansion ng nasabing programa. Ang problema nga lang dito, pagka ginawa mo 20 pesos ang presyo ng bigas na bibili no ng NFA, magkano farm gate price? Diba? Eh kung 18 na ngayon ang farm gate price o para break even mo lang mga 16. Ha? Kasi ang taas ng inputs, ang taas ng fertilizer o labor o yung binhe, di ba? Pagkatapos, ang laki pa ng wastage natin pagka pinapatuyo, di ba? Kulang yung mga post-harvest facilities. O kung 20 pesos bibilhin, magkano na ang farm gate price? Okay lang yan kung bibigyan ninyo ng sapat na subsidiya ang mga magsasaka. Isinawala naman ng Pangulong Bongbong Marcos na nagkaroon ng sabwatan sa rice importation at smuggling ng ilang mga opisyal ng pamahalaan. Giit niya may ilang tiwaling opisyal na sangkot sa rice importation at smuggling at sangkot din sa paghuhord ng bigas upang makontrol ang presyo nito. Sinabi pa ng Pangulo ito ang dahilan kung bakit hindi agad niya naipatupad ang pagbebenta ng murang bigas. Sinabi pa ng Pangulo, kanyang nalaman ang tungkol dito at agad namang kumilos ang administrasyon, nagsagawa ng serye ng pagsalakay o mga raid sa mga bodega ng bigas. Kinakailangan niyo munang gawin ito upang maisaayos ang burokrasya at ang mga batas at mapalakas pa ang mga infrastruktura para sa produksyon ng bigas. Tiniyak naman ang Pangulong BBM na naayos na nila ang sistema kaya tuloy-tuloy na ang bentahan ng murang bigas. Maganda umaga, Pilipinas! 18 driver at mga konduktor ng dalawang malalaking bus company ang nagpositibo sa random at surprise drug test ng Department of Transportation. Bonsod nito, tuluyan ang binawi ng Land Transportation Office ang kanilang lisensya alinsunod sa umiiral na batas. Iginiit ni LTO Chief Vigor Mendoza, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho habang nasa impluensya ng alak at illegal drugs. Kabilang sa natanggalan ng lisensya ang 10 driver mula sa Victory Liner habang 6 na lisensya ng mga konduktor sa parehong kumpanya ng bus ang binawi na rin. Binawi rin ang lisensya ng 2 konduktor ng Solid North Transport dahil sa nagpositibo din sa drug test noong May 5. Bukod sa pagbawi ng lisensya, diskwalipikado na rin na mabigyan ng kaparehong driver's license at conductor's license ang mga nahuling gumagamit ng illegal drugs. Ayan. Huwag naman kasi naniniwala kay General Marbil na okay lang gumamit ng illegal drugs para madagdagan ang oras ng pagtatrabaho. Ang illegal. Maganda umaga, Pilipinas! Nilinaw naman ang Victory Liner na hindi na employed sa kanilang kumpanya ang 10 mga driver at 6 na konduktor na nagpositibo sa drug test ng LTO. Sa statement na nilabas ng Victory Liner, pinabulaanan ng bus company ang mga kumakalat na report hinggil dito at iginiit na ilang buwan nang umalis sa nasabing kumpanya ang mga empleyado.
Ngunit iginit nito, nasa listahan din ang kanilang internal drug testing program noong Mayo ng 2024 hanggang Enero ng 2025 ang mga naturang driver at konduktor. Ayon sa Victory Liner, noon pa may nagkakasana sila ng taunang drug test bilang bahagi ng kanilang safety protocol at ipinapasa nila ang resultang ito sa LTO mula pa noong 2023. Tiniyak din ng Victory Liner na nanatili silang committed sa transparency, accountability at pagiging aktibong katuwang sa pagsusulong ng road safety at drug-free society. Maganda umaga, Pilipinas! So para lumalabas, nagpakalat ng fake news ang LTO? Hindi daw totoo eh. LTO ang pinagmula ng impormasyon eh. Pangulong BBM handang umupo sa BICAM para naman sa pagbalangkas ng pambansang pondo sa susunod na taon. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Personal umanong tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong proseso ng 2026 national budget. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, ito ay para matiyak na naaayon sa mga prioridad ng gobyerno ang ipapasang panukalang pambansang pondo at tanging ang mahalagang proyekto ang maisasama sa pagpopondo. Sabi ni Pangandaman, Enero pa lamang ng taong ito ay may bili na agad ang Pangulo para sa 2026 budget. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat matutukan mula umpisa ang paglalatag ng mga priority projects at kung kinakailangan anya ay uupo siya sa BICAM o Bicameral Conference Committee ng mga mambabatas. Binanggit ni Pangandaman na ang target na spending level para sa fiscal year 2026 ay nakabase sa medium-term fiscal framework ng gobyerno na ang pagtaya ay gugugol ng halos 7 trilyong piso. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Tikom ang bibig ni Vice President Sara Duterte. Nananatiling walang reaksyon sa naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na bukas siya sa rekonsilyasyon sa pamilya Duterte. Sa podcast interview sa Pangulong BBM ni Kato Nying, sinabi ng Pangulo na ayaw na niya ng kaaway dahil marami na siya nito at sa halip ay nais niya ng kaibigan. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na nagpahayag ang Pangulong BBM ng kanyang salubin sa pagiging bukas sa pakikipag-ayos ngunit hindi niya ito maging imposible kung hindi naman willing ang kabilang kampo. Sabi naman ng mga netizen kung talagang seryoso yan, balik nyo si Mayor Digong. Dahil hanggat na hindi ho ninyo nire-rectify yung inyong mga pagkakamali tungkol sa naturang usapin, sabi ng mga netizen natin at saka ng mga DDS parak at may reconciliation. Inula na suporta mula sa mga senador ang naging pahayag ng Pangulong Marcos na handa siyang makipag-ayos sa pamilya Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, sang-ayon siya sa panawagan ng Pangulong BBM na isang tabi ng politika, ito ng pansin sa pangangailangan ng publiko. Bigyan ni Escudero, bilib siya sa kababaang loob ng Pangulo na aminin na ang resulta ng nakarang leksyon ay patunay na maraming Pilipino ang takot sa hidwaan at nais ang maayos na pamamahala. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na ang pagiging bukas ng Pangulong BBM sa reconciliation ng dalawang makapangyarihang pamilya sa bansa ay nagpapakita na handa itong isang tabi ang away politika para sa progreso at national healing. Pero wala sinabi ho ang Pangulo na itigil nyo na yung impeachment. Gusto mo na reconciliation. Pero sa kabilang banda, sulong mo to. Diba? Inimok naman retired Chief Justice Artemio Panganiban ng Pangulong Bongbong Marcos na formal nang imbitahan si Pope Leo XIV para bumisita sa Pilipinas. Ayon kay Panganiban, hindi lang Santo Papa si Pope Leo, kundi pinuno rin ng Holy See. Kaya't mungkahin niya sa Pangulo, imbitahan ito sa bansa. Tinukoy din ni Panganiban ang tugon ng bagong Santo Papa sa verbal invitation ni Cardinal Pablo Virgilio David matapos ang conclave na if God allows it. Matatandaang bago naging Santo Papa, nasa 9 na beses nang nakabisita si Pope Leo sa Pilipinas bilang worldwide leader ng Order of St. Augustine. Kabilang sa kanyang mga napuntahan ng Cebu, Iloilo, Bulacan, Laguna at Maynila. Isa sa pinakahuling na bisita at binasbasan ng Santo Papa ang pre-novitiate building ng Vicariate of the Orient ng San Agustin Church sa Intramuros, Maynila noong April
2013. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo nga pala naghahanap po ng magandang investment opportunity dito sa Pilipinas, ha? Lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan sa abroad. Ano ha? Yung bang gusto nyo ninyo, pagdaan ho ninyo ng Clark International Airport, diretso na kayo sa bahay. Ang mga proyektong yan ay nasa Westchester Realty. Yan na po yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya? Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, kasama dyan ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo. Kaya hindi mo na kinakailangang lumayo pa kung kinakailangan mo ng iba't ibang mga transaksyon. Ang mga proyektong yan ng Westchester Realty ay nandiyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka yung Sibera Prestige. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, sa iba pang mga balita, reconciliation ng pamilya Marcos at Duterte hindi imposible ayon naman kay Senator J.B. Ejercito at sa kapatid nitong si Jingo Estrada. Detalye na balita mula kay Raymond at Paa sa RH28. Raymond, good morning. Raymond? Maganda umaga, Pilipinas! Ano nangyari sa linya natin? Raymond? Gaano man kalalim ang sugat sa hidwaan ng pamilya Marcos at Duterte, meron pa ring himala para maaring magkasundo ang dalawang pamilya. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nakahanda itong makipag-reconcile sa pamilya Duterte. Umaasa si Ejercito na magkakaroon ng positive development kahit alam niya kung gaano nakalalim ang alitan at hidwaan. Napakarami umunong problema ng bansa na dapat unahing pagtuunan ng pansin at tugunan sa halip na ang hidwaan sa politika. Suportado din ng kanyang kapatid na si Senate Pro Tempore Jingo Estrada ang pahayag ng Pangulo na nais nito ng reconciliation. Noon pa man ay ito ang panawagan ng senador kaya't nagpahayag na ito ng pagtutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil lalo lamang itong magdudulot ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Sabi ni Estrada, sang-ayon ito sa pahayag ng Pangulo na ngayong tapos ng eleksyon, tapos ng batuan ng putik. Mas mabuti na ito na mahalal na opisyal ang atensyon sa tunay na gawain sa gobyerno, ang pagbuo ng bansa para sa kabutihan ng lahat. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Raymond Adpas. Oras sa buong kapuluan, alas 5 na umaga. This time check is brought to you by DZRH, a proud member of MBC Media Group. 501 DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, magandang umaga sa mga taga-Asturias sa Los Angeles, California. Magandang umaga din sa mga taga-Buwak, Marinduque. Pinalalahanan ng New NAIA Infra Corporation o NNIC at Manila International Airport Authority ang publiko iwasan ang pagpapalipad ng drone malapit sa paliparan. Ito'y dahil maaari man itong maging dahilan ng pagkantala ng mga flight at iba pang ground operations ng airport. Paalala ng NNIC at MIAA, mahigpit ay pinagbabawal ang pagpapalipad ng drone sa loob ng 10-kilometer distance mula sa NAIA. Ilan mga content creator kasi napaulat na nagpapalipad ng drone 4 na kilometro mula sa airport kung kaya't napipilitan ng MIAA at Civil Aviation Authority of the Philippines magkasa ng imbestigasyon ukol dito. Bigas ng ulo talaga ng mga kababayan natin, ano ha? Mamaya nyo makaperwisyo yan at magdulot pa ng aksidente. Ewan ko kung kayanin ang konsensya nyo. San Juanico Bridge sa Tacloban, posibleng isara kung magsisimula na ang rehabilitasyon. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay nga aga.
Plano na ipasara ang San Juanico Bridge kung magsimula na ang patrabaho. Ito ang sinabi ni Office of Civil Defense Regional Director Lord Baron Torcarion sa isang panayam. Ayon kay Director Torcarion na wala pang kasiguruhan kung kailan ipapasara sapagkat kailangan pa pagpupulong ng makinukulang na hinsya ng pamalaan. Kung hindi papasara, mahigit 2 taon ang patrabaho sa naturang tulay. Kung ipapasara, totally ay 1 taon lang ang patrabaho na magiging mabilis. Sa kasalukuyan, posible din kunin ang pondo sa NRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council ang pag-aayos ng tulay matapos makitaan ng structural damage. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Aristotle Jimmy Angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! May buntag sa matig paminaw nato niya sa Davao, sa Kidapawan at saka sa iba pang bahagi ng North Cotabato. Inilaglag ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang dati niyang kasamahan sa administrasyon ng dating Pangulong Digong na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ito'y matapos matanong si Panelo hinggil sa arrest order na inilabas ng Regional Trial Court laban kay Harry Roque sa kasong human trafficking kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa operasyon ng Pogo sa bansa. Ayon kay Panelo, hindi biktima ng political persecution si Roque. Gaya ng iginigit ito dahil lumalabas na tumayo siyang abogado ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Pampanga. Marami rin na niyang binitiwang pahayag si Roque na magkaiba at hindi magkakatugma. Dahil dito payo ni Panelo kay Harry Roque, bumalik na lamang ng Pilipinas at kaharapin ang mga kaso laban sa kanya. Naalerto naman ang Philippine Coast Guard sa namataang 2 Chinese research vessel na iligal na pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa ulat ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, spokesperson for West Philippine Sea, posibleng gamitin ng Chinese military ang mga kinukuhang impormasyon ng 2 barko. Kabilang sa kanilang mga na-monitor ang Xiangyang Hong 302 na may remotely operated vehicle at private underwater drones na kayang makapag-survey sa ilalim ng dagat. Pangalawa naman ang Tansao Airhao na nasa ilalim ng China Open Mineral Resources Research and Development Association o COMRA at pinamamahalaan ng Institute of Deep Sea Science and Engineering. Sa kabila nito, pagtiyak naman ni Tariela, kaagad siyang nag-deploy ng aircraft para tingnan at bantayan ang mga naturang research vessel. Bukod pa rito, una nang na-monitor ng Philippine Coast Guard ang Xiangshan Su na nasa loob po ng ECC ng Pilipinas. Ngunit bumalik ito ng Guangdong dako alas 9:56 ng umaga noong May 19. Commodore Tariela, kumusta ka na daw? Sabi ho ni Senator Marcoleta. Ayan. Mag-best friend yan dalawa eh. Maganda umaga, Pilipinas! Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Kasama na natin. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel, at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Para sa ating weather update, wala na tayong minomonitor na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero asahan pa rin po natin yung epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ na magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Mindanao at Palawan. Asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan dulot naman ng easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko dito po sa may Eastern Samar. For Metro Manila and the rest of our country, asahan po natin magiging maaliwalas naman po ang ating panahon, pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may chance po ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast, inaasahan po natin ngayong araw ay 41 degrees Celsius for Metro Manila at ang possible na pinakamataas nating maitala ay 46 degrees Celsius dito ito sa Dagupan City, Pangasinan, pati na rin dito sa may Apari, Cagayan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. So wala na yung LPA pero uulanin pa rin ang Mindanao? Yes po, ito po kasing LPA po, maalala po natin, parte po siya or nakapaloob po siya sa Intertropical Convergence Zone. So ngayon po, nasa labas na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility, pero patuloy pa rin po yung epekto ng ITCZ. So hanggang kailan to? Kita po natin, possible po sa susunod 3 araw, may epekto pa rin po yung Ganun? ITCZ po. Hanggang ika-4 na araw, kung nga, tindi ng kulay pula doon sa may bandang Mindanao. Yes po.
Tapos may paparating pa na nasa bandang ibaba. Ayun po, sa tinitingnan po natin, cloud cluster pa lamang po ito sa ngayon po, pero patuloy po natin binabantayan. Pero kung makikita po natin, parte rin po ito ng intertropical convergence zone. Pero hindi pa yan indicator, Ma'am Chanel, na about to comply na yung requirement para sa pagpasok ng tag-ulan? Hindi pa naman po, hindi pa po. Kailangan po natin yung southwest monsoon po natin or yung habagat po. Yun po yung primary driver po natin para makapag-announce din po tayo ng ating tag-ulan. So wala pa yung habagat? Yes po, wala pa po. Okay, sige. Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga. Yan po. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw na ito. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona. Gamit din yan ng mga pharmacists, for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pa-relax, nasa may tabing dagat si Brian Posadas. Ayan. Sir Brian, magandang umaga sa iyo. Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga taga-pakinig at taga-panood natin sa DZRH. Ano ba yun? Background lang yan? Talagang nasa tabing dagat ka? Background lang. Akala ko nasa tabing dagat ka na naman. Sana all. Ganda sana kung ganyan lagi nasa paligid. Sana hindi lang. Pagkatapos, pag tingin mo sa ibaba, may mga nagsiswimming, mga nakatupis. Yan, maganda yan. Mga mawala yung ano natin dyan, lumbay. Mga nakatupis na lalaki. Patay tayo dyan. Teka muna, Sir Brian. Kaya nilalight natin ang mood ng ating mga kababayan. Marami ngayon, depressed pa rin dahil doon sa resulta ng eleksyon. May chemical ba sa katawan ng tao that triggers depression? Yes. So, ang depression, Kong Angel, common yan, nagkakaroon ng misunderstanding or misconception yung mga tao. Akala kasi nila yung depression is a simpleng lungkot lang. But depression is a medical condition na naapektuhan na yung klase ng pag-iisip natin, nararamdaman ng function natin. Kagaya ng sinabi mo, may chemical changes kasi na nangyayari sa utak kapag nagkakaroon tayo ng depression. So, hindi siya basta kahinaan lang, condition siya na kailangan nating intindihin at gamutin. So ano yung mga chemical changes na yan? Yung tinatawag natin na brain chemicals. Kapag ang tao mayroon siyang depression, nagkakaroon siya ng imbalance, hindi balanse yung mga brain chemicals na tinatawag na neurotransmitters. So ang tatlo sa mga mahahalaga dito, yung serotonin natin, which is in charge sa mood, sa sleep, tsaka sa appetite natin. Yung dopamine na nagbibigay ng pleasure or reward feeling, tsaka yung norepinephrine. So nakakaapekto naman yun sa energy at focus. So kapag bumababa yung mga ito, mas madali tayong nakakaramdam ng lungkot, pagod, tsaka kawalan ng gana sa buhay natin. So kapag nagkaroon din ng disbalance yung tatlong yan, or bumaba yung tatlong nabanggit ko na chemical sa brain natin, nagkakaroon siya ng effect sa tatlong parts din ng brain natin. Yung una, yung prefrontal complex natin. So ito yung prefrontal, this is where the decision happens. Yung decision-making center na tinatawag natin. So kapag nagkakaroon ng depression, bumababa yung activity nito, kaya hirap mag-isip, mag-desisyon, at makahanap ng motivation. So yung amygdala naman natin, this is the emotional center ng brain natin. So pag overactive ito sa depression, nagiging masyado siyang active,
Kaya laging may takot, may anxiety, at nag-overthink yung merong depression. And lastly, yung hippocampus natin, no? Memory and learning area naman yan sa brain natin na lumiliit ito kapag matagal na yung depression. Kaya may mga forgetfulness na at slow thinking. Yes, naapektuhan siya, nagsishrink siya. Kaya yung forgetfulness at slow thinking is also can be attributed with depression. Talaga, lumiliit ang utak pagka-depress ang tao. May mga part na gano'n, kasi chemicals nga yung nagkakaroon ng disbalance. Talaga na maapektuhan siguro ang serotonin mo kung zero ang score mo doon sa isang lugar. Nag-vote buying ka na, zero ka pa rin. Si leader mo doon, nangako. Di ba? Okay, so paano natin ibabalik yung nawawalang serotonin o dopamine? How do we address that? Correct. So para makakope dyan, no? Para makakope tayo sa depression, ang lagi nating sinasabi, magkaroon ulit tayo ng, halimbawa, pumasok na yung pasyente sa depression, kailangan magkaroon siya ng bagong routine sa buhay niya. So simple lang muna kasi kailangan niyang i-restart ulit yung function ng body, ng brain. So maligo, kumain, matulog ng tama. That's the 3 basic routine. Maligo, kumain, matulog ng tama. Tapos kailangan mag-light exercises na siya. Kasi yung light exercises, walking or jogging or biking, no? It releases your endorphins. These are natural mood boosters natin. And then, when the person feels na papasok na ako sa depression or I have depression, iwasan yung isolation kasi social support is really scientifically proven to help. Yung may makakausap tayo na tao, mave-vent out, no? May mga areas dito sa Manila, no, na tinatawag natin mga rage room, no, na pwede silang magbato para mailabas nila yung anger nila, yung pent-up emotions nila sa loob, no? At kung Angel, lagi natin sinasabi to, yung kahalagahan ng tulog sa tamang oras. Kasi yung sleep reset natin, nagkakaroon niya ng brain, nare-reset, yung sleep, nare-reset niya yung brain's chemical balance natin. So, kapag nakakatulog ng mahimbing, aangat ulit yung mga chemicals natin, nagre-reset siya, nagbabalanse. Of course, balanced nutrition, omega-3, folate, vitamin D. This also has links sa mood health natin. Creative outlets, art, journaling, music, therapy, counseling kung kailangan na talaga. Tapos, pag talagang hirap pa rin siya, no, meron namang mga gamot dito, may mga antidepressants na mare-restore yung balance sa neurotransmitters, no? Hindi totoo na yung mga antidepressants natin nakakabaliw. It actually helps in restoring balance in neurotransmitters. So, nagiging tabo lang ito pero may gamot naman kasi. Maraming pwedeng paraan na gawin. So, dapat magpakonsulta ka pagka ganun na nararamdaman mo, di ba? Oo. Kapag basta kung nakita natin na nagkakaroon na ng depression. So siguro senyales lang, mabilis na senyales, laging malungkot, parang walang saysay yung buhay nila, wala nang ganang kumain or sobrang gana naman, no? Hindi lang walang gana yan, minsan yung sobrang gana, it's a sign na meron depression. Hirap matulog o ayaw bumangon kahit anong oras na pagod kahit walang ginagawa, nawawala ng interes sa dati nilang gusto. Marami yan. Yung pagod na pagod kahit walang ginagawa. Kahit na hindi naman lumahok sa eleksyon, daming ganun kasi may ayuda eh, di ba? Correct. Okay, so dapat hindi pala naglalagay sa loob ng kwarto, wag magmukmuk. Yeah. Diba? You need to reconnect. You need to reconnect. Your body, as a human, talagang nagko-connect tayo sa mga tao. We're persons of relationship. So we need to have that relationship. Kasi minsan, kung Angel, naintindihan natin yan, no? Minsan nagkakaroon na ng trust issues yan. Yung may mga nanghako, tapos hindi naman nag-deliver. Nagkakaroon ng trust issue yan. Parang sino pa pagkakatiwala ako sa mga nakapaligid ko. You just have 1, 2, or 3, 1, 2 people na pwede mo makausap, makakonect ka para mailabas mo yan. Tsaka pagka naging hostile ka lalong walang mangyayari sa buhay mo. Di ba? Correct. Lalo yan, mag-spiral down yan. Kasi lalala in depression. Kagaya sabi ko kanina, may mga lumiliit na parts ng brain kapag ka napabayaan. Kung lumiliit yung parts ng brain, baka pwede din mag-trigger yan ng ED, ng erectile dysfunction. Baka umurong din. Actually, kung Angel, ang depression can cause ED. Nako. Oo, kasi hindi na tama yung function mo eh. So parang ayaw mo, wala kang gana, hindi lang sa pagkain, even sa ibang bagay. So dahil yung brain mo is preoccupied with other things, hindi na nabibigyan ng magandang daloy. So
choice nila yan. Kung gusto nila i-treat yan or maglala, right? Makakatulong ba postbiotic? Okay, so how postbiotic helps, no? Based on studies kasi, no, and based on what science has been seeing, about 90% kasi nung serotonin natin, no, yung happy hormone, it's produced in the gut, not just in the brain. So, yung gut natin, so gut health and mental wellness, talagang merong connection yan. Okay, sabi, gut is your second brain. No? Kaya kapag hindi maganda yung gut health natin, pwedeng maapektuhan yung mood, energy, at mental clarity natin. So, pagka ganito, no, kaya kailangan na produce yung serotonin. Tapos tandaan natin, kagaya nung lagi natin sinasabi, ang postbiotic na Lactococcus lactis strain plasma, no, it helps, no, in promoting good quality deep sleep. So yung binanggit ko kanina, the deep sleep can help reset your brain chemicals, no? Plus the release of your serotonin, plus the improvement of your plasmacytoid dendritic cells. So by supporting your immune balance and gut health, Ultabio also supports your serotonin function, and it also helps reduce effects of physical and mental stress. Kaya ang sinasabi natin lagi, no, aside from getting good quality sleep, you must have good gut as well. Ayun. And it's based on empirical data, ha? Ito po yung dumaan sa mahabang clinical trial. Hindi po ito kwento ni ni Kuya Brian Posadas. Ano, ha? It's based on human clinical studies. Ayan, ha? Oo. So, ang ating mga kababayan pala, kapag nakakarambas ng depression, hindi lang naman pagkatapos ng eleksyon, ano, ha? Kundi sa araw-araw na pakikipaglaban natin sa buhay, huwag kimkimin kung ano man yung sama ng loob. Voice it out. Lumabas ka, maglakad, mag-exercise, maligo. Naku, ito isa sa mga nakakalimutan na dalas sa Sir Brian, ano, ha? Kapal-kapal na ng balakubak dahil sa depressed daw sila, ayaw maligo. Pero bakit nga ba ayaw maligo? Well, kasi wala talagang gana. Parang feeling nila, I'm isolated, I'm just alone. So parang, what's the use of taking a bath? Talaga bumabagsak yan eh. Oo. So, kaya kailangan i-restart yung routine. But I would always encourage, pagka ganito, magpakonsulta sa doktor para talagang makita kung depression na ba talaga yan. Kasi iba-ibang levels din eh. Baka naman nalungkot lang or anxiety lang or pumasok na sa depression. So, kailangan ma-detect yung kondisyon ng pasyente. Yun daw bang postbiotic hindi nagtutrigger ng pagtaas ng blood sugar? Wala. Hindi. It doesn't promote, it doesn't trigger increase in your blood sugar. Kasi ano naman ito dead bacteria nga eh. Dead microorganism. Yes, it's a dead microorganism. So kinakain siya, nag-trigger siya ng reaction with your plasmacytoid. There's no relation with your sugar. Paano halimbawa, may maintenance medicine siya? Maapektuhan na? Hindi naman? Hindi naman. It's okay even with maintenance medicine. Kasi ako naman, Kong Angel, I have a lot of maintenance medicine. Alam mo naman yan. Meron akong hypertension, diabetes, and obesity. And I'm taking it regularly. Pero kita mo naman yun. Sa dami ng condition binanggit ni Sir Brian, ha? Ilang taon na yung baby mo? 1. Magtutuyin. After several years lalakad na siya. After several years of hiatus, nung mag-take ng Ultabio, biglang nagka-baby, ha? 7 years, yeah. 7 years yung pagitan. Ayan, ha? Sir Brian, thank you for joining us this morning. Gumilas ulit, Kong Angel, gumilas. Yabang. Salamat, Kong Angel. Ingat po, maraming salamat, ha? Ayan. So, para ho sa mga depressed dyan, ha? Kinakailangan lumabas ho tayo, ha? Huwag tayong magkimkim ng sama ng loob kung sino man po yung may pinapaniwalaan nating nagbigay ho sa atin ng problema. Di ba? Lalo-lalo na yung mga naolat. Kaya natutuwa tayo. Meron akong kakilala eh. Pagkatapos na matalo sa senatorial election, nandun sa tabing dagat, nagre-relax. Nagbumuni-muni. Ang tawag dyan may taturo sa amin dyan si Professor Ed Murato at saka si Professor Andy Pereira. Serendipity Walk. Pagka ikaw daw naghahanap ng mga idea, lumakad ka lang, lumakad. Make a serendipity walk and magugulat ka. Makakakuha ka ng maraming idea na makatutulong sa pagresolba nung kinakaharap mong mga problema.
Yan, ha? Professor Andy Pireria, magandang umaga po sa inyo, ha? Ay, at saka si Ed Tamayo ng Nestle, magandang umaga, ha? Thank you ho dun sa mga impormasyong ibinigay nyo sa atin. Ito daw pala, suki talaga natin napapakinggan. Sabi niya, maraming salamat sa content ng inyong programa dahil marami kaming natututunan. Para kasi Engineer Danny Robles ng Island Gas, ha? At least sila thankful, ano? At maraming salamat po sa ganung mga feedback. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga at para ho sa ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Quezon, huwag kalimutan po, hindi na mga taga Quezon, kundi pati ho yung mga kababayan natin sa iba't ibang panig ho ng kapuluan, lalong-lalo na dyan sa South Korea, sa Hong Kong, sa Singapore, Andres Bukid, Maynila, biglang napunta, no? Baka kayo ay naghahanap ng ipapasalubong pag-uwi nyo ng Pilipinas, nandiyan po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon bukod sa kopra na pagkataas-taas ng presyo, maganda din ang presyo ng kakao. Pero yan pinaprocess ho nila para maging Tangerine Chocolate. Available po ang Tangerine Chocolate na brand ng mga magsasaka at magniniyog sa lalawigan ng Quezon sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan, ha, na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? At ang mga taga Quezon, ipinagmamalaki ang Tangerine Chocolate dahil ito po ay produkto ng kanilang sariling pagsisikap. Ayan, ha? Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Ayaw na mapatalo ni Selma Tariman. Suki din ako. Ayan, ha? Jacinto Calixto Jr., good morning din. Oras sa buong Kapuluan, 24 na makalipas ang alas 5. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, syempre, banggitin na rin ho natin ang ating Midnight Singers dyan sa San Diego, California, ha? Araw-araw din ho kami nakatutok, nagpaalala pa, no, ha? Midnight Singers ng San Diego, California, si Sir Junior Bao, si Boss Manny, Tito Art, Tita Cora, Ma'am Linda, at saka si Ma'am Lloyds. Tuloy nyo lang yung mga practice, ha? Magandang umaga din kay Mayor Rosene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas, Ambassador Harry Amping. At syempre, si Justice Max De Leon ang agang gumising yan, ha? Parang si Kaador Plato din, ng Bulacan, kaagang magsigising yan, ha? Ingat ho kayo. Pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapasinaya ng BRP Miguel Malbar at BRP Albert Mahini bilang bagong commissioned naval assets ng Philippine Navy. Isa naman ito sa selebrasyon ng ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy sa Subic, Zambales. Ipinangalan sa huling Pilipinong general na sumuko sa Philippine-American War ang guided missile frigate na BRP Miguel Malbar. Ang BRP Albert Mahini naman ay pinangalan sa Medal of Valor awardee ensign na si Albert Mahini, nakauna-unahang locally assembled missile-capable patrol vessel ng Pilipinas. Naman, ba't hindi natin palakasin yung yung paggagawa ng mga barko? Diba? Gumagawa na tayo dito. Nag-export pa nga tayo ng yung mga all-purpose vessel na gawa ng Cebu. Ang problema lang talaga kasi sa atin dito, konti na yung wala tayong masyadong pabrika ng bakal. O kaya nangyayari, yung pong mga minerals natin, pag kaalis sa Pilipinas, lupa pa lang, highly mineralized, hindi tayo nagkakaroon ng processing, diba? Yung paghiwalay lang sana, yung pagkuha ng metal ores, diba? Sana doon mag-invest ng malaki. Medyo may kalakihan yan. Pero kung hindi kasi natin na-address din yung problema natin sa mahal na kuryente, siyempre, magmamahal din, dadagdag gastos din yan. Pero may mga bansa na dito sa Southeast Asia, ayaw na talaga magbenta ng lupa. Ayaw na ipahakot yung mga lupa nila. Dahil nga sa, pag tinanggal yung lupa, nandun din yung mga mahalagang rare minerals at saka mga rare metals. At saka yung mga mahalagang, tawag dito?
metals nga, ano, ha, na kinakailangan para sa iba't ibang mga industriya. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, meron din nakatutok sa Omaha, Nebraska, USA, sabi ni Gilbert Badua. Anong weather dyan sa Nebraska? Para maganda pumunta nun. Di ba ako nakarating dun? Di ba hunting site yan? Hindi, maraming snow. Gilbert, update mo nga kami, please. Kailangang dumaan muna sa confirmation at election ang mga prosecutor ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Ayon kay House Minority Leader at 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan, magkakaroon ng formal na election ng lead prosecutor at nakadepende ito sa desisyon ng 20th Congress. Paliwanag pa ni Libanan, magkakaroon din ng eleksyon para sa bagong House Speaker at bagong Minority Leader dahil may mga bagong kongresista. Sinabi pa nito na maging sinaakbayan Party List First Nominee Attorney Chel Jokno at ML Party List First Nominee Leila De Lima ay inibitahan ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng prosecution panel at kinakailangan din silang ihalal muna ng 20th Congress. Iginita man ni Senator-elect Panfilo Lacson na hindi makakaapekto ang anumang political party o alliances sa mga bagong senador sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kapanayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Lacson, ang mga ebidensya lamang ang dapat natingnan sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente. Kaming 24 senators na uupo bilang senator judges na ebidensya na lang ang tingnan namin. Isa-isang tabi na lang muna namin yung mga political alliances pagdating sa impeachment trial. Tiniyak din ni Lacson na kayang pagsabayin ng Senado ang kanilang constitutional duty sa impeachment trial at ang kanilang trabaho bilang legislative body. Hindi namang pagsabayin na magpe-perform pa rin kami bilang mga senador, bilang legislative body. At the same time, hindi namin pwedeng talikuran yung constitutional duty dahil hindi kami mag-aakto bilang Senate, bilang impeachment court. Magkaiba yun eh. Kaya pwede namang balanse pag-usapan namin sa caucus kung ano yung i-allocate namin oras para sa impeachment trial at kung ilang oras naman ang i-allocate namin within 1 week, within the week, para sa aming legislative duties o functions. Samantala, hahabulin naman ng Commission on Elections ang mga tumakbong kandidato na hindi magbabaklas ng kanilang campaign material. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nanalo man o natalo sa nagdaang halalan, posible pa rin silang makasuhan kung hindi susunod sa kautusan ng poll body. Ito ang naging pahayag ni Garcia kasunod ng kanyang pagbisita sa Payatas Dam Site sa Quezon City kung saan tumambad ang tone-toneladang mga nabaklas sa mga election paraphernalia. Ginite Garcia, mainam sana niya kung bago pa man ang simula ng kampanya, nakapag-training na ang mga kandidato hinggil sa tamang pagkakabit ng mga election material. Ang sinasabi nga po natin, bago magsimula sana ang kampanyahan, yung mga kandidato, mga political parties, i-training man lang yung mga offline kabit nila. Kasi una, yung mga nagkakabit kung saan na lang mailagay. Sabi na nga huwag papako sa puno, kung makapako sa puno, wagas. Number 2, yung mga nilalagay sa mga poste, karami po yung kawad na kinakabit nila. Kala nyo ba basta tanggal nyo lang basta-basta, kinakailangan gumamit ka talaga ng cutter para lang matanggal. Kung kamay ang gagamitin mo, magkakasugat-sugat ka na lang. At number 3, kung makapagdikit naman talaga, yung hindi naman paste lang na pandikit ang ginagamit. Yung mga pagdikit, tanggal pati pintura ng... O nga naman, dapat talaga mapatawan ng parusa yung pasaway na yan. Sabi ni Chairman, wagas kung magpako sa puno. Diba? Titibay ng mukha. Pagkatapos gusto nyo maging halal na opisyal at maging environmentalist ko, no? Pero pagdating ng kampanya, wala kayong awa sa puno. Tiniyak naman ang COMELEC na re-resolvehin nila bago mag-Hunyo at 30 ang kaso ng dalawang nagwaging party list na hindi pa naipoproklama. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi pagpoproklama sa Duterte Youth at Bagong Henerasyon party list ay hindi nangangahulugan na hindi nila ikinokonsidera ang kanilang panalo. Iganito Garcia, minarapat lamang ng National Board of Canvassers na suspindihin ang proklamasyon ng mga nabanggit na party list hanggat hindi pa natatapos ang nakabimbing kaso laban sa kanila.
Ibig sabihin po, Sir Lakay, pwede po naman bago mag-June 30, kung saan magiging kongresista ang lahat na naproklama sa party list, pwede naman po ma-resolve yung mga kasong yan. Lalo pa kung ang pag-resolve niyan ay ma-dismiss. Yung mga cases, kaagad po naman namin ipoproklama kaagad yung mga naturang party list. I-resolve natin sa bago po mag-June 30. Actually, marami nga gustong madali ng kahit isang araw man lang yung kanilang pag-upo. Alam nyo bakit? Kasi pagka nabawasan man lang kahit isang araw yung kanilang pag-upo, balik sa uno yung kanilang count. Di ba dapat 3 terms lang ang limit? O, pag nabawasan yung taon mong yun ng isang araw man lang, kahit isang araw lang ng pag-upo, balik ka uno sa uno. Kaya meron mga party list dyan na 5 taon na, 5 termino na. Nakaka 15 years na, 3 times 5, o di 15 years, nandun pa rin. Hindi pa rin napapalitan, ha? Mayorya ng Kongreso ang suportado pa rin ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez para sa 20th Congress. Ito naman ang tiniyak ni Ako Bicol Party List Representative-elect Alfredo Garbin Jr. Sa gitna ng mga balitang papalitan ng pagiging House Speaker si Romualdez. Sa katunayan, ayon kay Congressman Pino Garbin, nagkaroon na sila ng party leaders meeting noong pang-Biyernes at siya mismo ang tumayong kinatawan ng party list block at kasama siya sa majority. Tinalakay din na niya sa naturang meeting ang room assignments at committee allocation. Una nang itinanggi ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez na loyalty check ang nasabing pagpupulong at iginiit na ito'y meeting o meet and greet matapos ang eleksyon. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. Ang ultamayo din po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, nakapagpahinga ang ating utak. Siyempre maganda ang ating disposisyon sa kinabukasan, nalalabanan ang puyat, pagod at stress. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0917-110-6580. May mga medical experts ho tayo na nakastambay dyan. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Stout Star Drug. 39 na makalipas ang alas 5 na umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Makalipas ang alas 5 na umaga. Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming Team. Ay, mga taga-Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. Antabayanan nyo dyan, nag-iikot na si Sherwin Alparo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo. O yung mga fans, pinusuan ng reel ni Rufa Gutierrez na kasama si Herbert Bautista. Nagsalita na rin siya sa estado ng kanilang relasyon. Yan ang babalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Pinusuan ng marami ang reel na ipinost ni Rufa Gutierrez sa kanyang Instagram account kamakailan lamang kasama si Herbert Bautista. Ang sabi ng aktres at dating beauty queen ay hindi naman daw niya finiflex ang relasyon nila ni Bistek, kaya raw niya ipinost ito dahil birthday ito ng aktor. Pero pagdating sa personal na issue ay lalo na ang kanyang love life ay mas gusto raw sana niyang maging pribado lang ito. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Rufa Gutierrez. Mas healthy kung private. Iba yung private, iba yung secret. Sa mga nagpo-post lagi, araw-araw, or parang
hindi na bagay. So mas maganda na private. And Yan ang pahayag ni Rufa Gutierrez at masaya daw sa ngayon sa kanyang love life, pati ang kanyang showbiz career. At kahapon lang nga ay inulunsad siyang brand ambassador ng isang jewelry company na Magical Gems. Si Rufa ang magbubukas ng jewelry shop nito sa Davao na kung saan ay magkakaroon ng grand opening sa June 3. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Bukas ng application at rekomendasyon para naman sa susunod na ombudsman. Magandang umaga kay Ombudsman Sam Martires. Kasunod ito ng nalalapit na pagre-retiro ni Ombudsman Martires sa Hulyo 27. Sa anunsyo ng Judicial and Bar Council, maaari nang magsumite ng online application at recommendations para sa JBC Online Registration and Application System sa site na www.portal.judiciary.gov.ph. Hanggang July 4 alas 4:30 ng hapon tatanggapin ang inyo pong mga nominasyon. Magugunitang nagsilbi si Martires bilang Associate Justice sa Sandigan Bayan at Judge ng Regional Trial Court bago ito itinalaga ng dating Pangulong Duterte bilang Ombudsman noong July 26, 2018. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. May nanalo na kaagad. May nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga Kuya Angel. Dahil nga dito sa Barangay Dakila, tignan mo naman ng kabukiran. Diba, para ba yung tantang yun? Tignan mo, napakaganda ng kabukiran dito sa... Sa kabukiran, maraming tanim na gulay. Diba? May bahay kubo, aray. Ano ba yun? Ituloy yun. Hindi ko kaya. Pero, nako, hindi lang sa swerte ang kabukiran dahil dito sa kabukiran, pinakikinggan. Mantakin mo TCRH dito sa bahay na ito, sa Barangay Dakila, sa napakagandang bayan ng Malolos, dito sa napakagandang lalawigan ng Bulacan. Bantakin mo, ang radyo, nakatutok sa DCRH. Ha? Yan, eto. Ayan, o. Ayun yung kanilang radyo. Ayun, no. Oh, laki naman TV yan eh. Direct na direct. TV yan, hindi naman radyo yan eh. Hindi, radyo Anton. Kinakalikot ni ate. Ala. Ate, pangalan niya? JP po, JP de Guzman. Oh, kayo ba yung artista? Hindi po. Hindi ito kapangalan ng artista. Sige, JP. Palagi kayong nagra-radyo pag umaga? Sa umaga po, basta habang nagkakape po. Habang nagkakape. At sino nga paborito mong pinakikinggan sa umaga? Palmones. Anthony Angelo. Oh, mas pogi yung kaysa kay Anthony Taberna. Oh, pinagsasama nyo kami lagi, Anthony Palmones at saka Angelo Taberna. Ganyan talaga mga pogi. Pag magkamukha, talaga naman napapagsama. Oy, maawa ka kay Tunying ha. Wag mo naman binabalahura si Tunying aga-aga. Oy, diba? Kaya naman, dahil paborito mo si Anthony Palmones, si Angelo Palmones. Eto, kasi magkasunod ng programa yan eh. Eto, meron ka 1,000 pesos. Thank you po. Thank you po sa DCRH saka kay Angelo Palmones. Ayan. At syempre, meron ka rin souvenir t-shirt ng DCRH at grocery yan. Grocery ng DCRH para sa iyong pamilya, para kay ate. Ano masasama kay Kuya Angel? Maraming salamat po sa umagang blessing na nagkaroon kagad kami ng blessing na ganitong diba? Naka-tune in lang sa DCRH, nagkakape at habang nakatanghod dito sa kanyang kabukiran. Biro mo, meron kagad biyaya na 1,000, grocery at syempre t-shirt ng DCRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DCRH. Baka kayo nang susunod na malakasang mahuli namin naka-tune in sa DZRH. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo. Maganda umaga, Pilipinas! Mamamalengke hindi pala. Akala ko palengke report eh. 2025 midterm elections gagawing standard ng COMELEC sa susunod na halalan. Inihikayat po ang 18% na hindi bumoto. Bumoto sila. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
Good morning, Kuya Angel. Gagawing panukatan ng Commission on Election ng 2025 midterm election sa mga susunod pang halalan. Sa General Membership Meeting ng Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Makati City, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi na dapat bumaba pa sa ganitong standard ng eleksyon kung hindi man mahigitan ng 2028 presidential election. Ipinagmalaki niya na wala ni isang presinto ang nagkaroon ng failure of election. 82.2% ang voter turnout na siyang pinakamataas sa kasaysayan ng mga naging midterm election. At nakiisa rin daw yung mga kabataan na akala ng karamihan tatahimik lamang at walang pakialam. Sinabi pa ng COMELEC Chairman na may 30 guro ang hindi nakapagsilbi noong eleksyon, pero hindi dahil sa pananakot o pangaharas kundi dahil nagkaroon ng sakit ang 10, habang may kaanak naman na kandidato ang 20 iba pang kaguruan. Aminado naman si Garcia na hamon ngayon sa COMELEC kung paano hihikayating bumoto ang 18% hindi natiisa sa 2028 midterm election. Binanggit naman nga na misinformation yung pinakamalaking naging hamon sa kanila sa nagdaang halalan. Naging kabi-kabilaan niya yung sinalo nilang pagyurak sa integridad ng komisyon sa social media, kagaya ng umano'y dayaan sa eleksyon pero nanalo naman yung mga nasa likod ng ganitong impormasyon. Samantala, isusulong ng full body ang early voting law para sa priority sectors, kagaya ng mga senior citizen, persons with disability at mga buntis. Nais ng COMELEC na bigyan ng ilang araw ang priority voters na bumoto na bago pa man ang halalan imbes na early voting hours lamang upang mapaluwag daw yung mga polling precinct. Pakinggan natin yung naging panayam ng media kay COMELEC Chairman. Nagsimula na tayo ng isang standard. Dapat po hindi ito bumaba sa standard na yan. Bagkus kung hindi man matulad, mas sosobra sa standard na yan. And that is how we become a mature society, a mature Philippines. Dapat na ipakita natin, magtutuloy-tuloy ang mga yan, lalo na sa 2028 presidential and vice presidential election. Ang hamon sa COMELEC ngayon, paano makukumbinsi pa yung natitira po na 18% ng mga kababayan natin na hindi bumoto? Anong kadahilan nila bakit hindi bumoto? Ito sa Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ay, Direk Ginger Katabuin ng Net25. Magandang umaga, ha? Salamat din po sa inyong masugid na pakikinig. Para kan si Director Cora Losalia. Direk, good morning. Samantala, kailangan mo nang mag-deny o ma-deny ang asylum application ni Attorney Harry Roque bago siya tuluyang maaresto ng Interpol. Ito naman ang pinahayag ni Dennis Arbanchan, Chief State Counsel at Head ng DOJ Stateless Persons and Protection Unit, nang tanungin hinggil sa pagdakip kay Roque kaugnay ng kaso nitong human trafficking. Paliwanag ni Chan, sa konteksto kasi ng Pilipinas, kailangang matapos muna ang refugee application ng isang individual na nahaharap sa kaso bago ito maaresto. Iginiti Chan, oras na meron ng final na resolusyon ang asylum bid ni Roque ay saka lamang maaaring gumawa ng susunod hakbang kaugnay ng warrant of arrest laban sa kanya. Parang yung din, dati kay Kajoma, di ba? May mga warrant of arrest din siya. Hindi nga dahil meron itong mga petisyon na katulad ho nun. Patay ang 3 batang Pilipino-Canadian at 3 naman ang sugatan matapos banggain ng sasakyang minamaneho ng umano'y lasing na driver sa Toronto, Canada. Sa ulat ng Toronto Police, sakay ng nakahintong itim na Chrysler minivan ang mga biktima nang biglang salpukin ng Silver Dodge Caravan ang kanilang sasakyan. Dahil dito nasawi ang edad 6, 13 at 15 ang mga batang kinilalang sina Ramon, Jace at Maya Labinya. Nagpapagaling naman sa ospital ang 3 pang sugatang sakay din ng minivan, kabilang ang 40-year-old na driver nito, 35 years old na babae at 10-year-old na bata. Hawak na ng otoridad ang 19 years old lamang na driver na nakabunggo na sasakyan, kinilalang si Ethan Lihulier. 19 years old, ayun, nagmanehong lasing, susme. Pumunta, numantong tuloy ho sa trahedya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:53 ang oras sa buong kapuluan. Oy, baka kayo nandyan sa paligid lamang ho ng Binangonan, Rizal. Mga taga Metro Manila, ha? Naghahanap kayo ng luxurious living but affordable housing. Yan po ang ino-offer sa atin ng St. Monique Ballet. The most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan daw ho ninyo yung kanilang newest model townhouse na Bianca. 2-story townhouse yan na may balcony na mayroon 2 hanggang
hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Makipag-ugnayan sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Yung bang pagkagising mo, gusto mong sumalubong sa iyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin? Ayan pong alok sa atin ng St. Monique Ballet. The most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. At kung ngayon pa ho kayo bibili, aba, pagkasinwerte, mananalo ka pa ng brand new Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas! Menos sa is bago mag-ACS. Pilipinas! Ayun, maraming salamat kay Gilbert Baduha. Ang Nebraska pala, medyo laid back ka. Walang bundok dito kaya tinatawag na Great Plains. Spring doon ngayon kaya magandang weather. At puro daw cornfields doon. Ayan, Gilbert, maraming salamat. Ingat dyan, ha? Ayan, thank you. At saka, Ohio gozaimasu sa Cerilo Tan, dyan po sa Japan. At magandang umaga din po sa mga suki natin sa Gubat, Sorsogon. Diyos marhay nga aga, ha? May ngaga sa mga Kuturan Tara sa Negros. Kumusta na ho kayo, ha? At mga taga San Mateo, Rizal. Maganda umaga. Ay, San Mateo, Isabela pala. Naimbag na bigat. Pinaigting pa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pagbabantay sa seguridad ng mga Korean national sa Pilipinas. Kasunod dito ng isinagawang high-level meeting ng PAO kasama kinatawan ng Korean Consulate at United Korean Community Association of the Philippines. Sa naturang pulong hiniling ng mga dayuhang opisyal sa PAOK na tugunan ang tumataas na kaso ng karahasan laban sa kanilang mga mamamayan na nakatira at bumibisita lamang ng Pilipinas. Ayon sa Deputy Chief of Mission at Republic of Korean Embassy Consul General San Xiongman, labis silang naalarma sa karahasan na ang mga biktima ay mga Koreano. Noong April 20, matatandaan na napatay ang isang turistang Koreano sa Angeles City matapos na agawin ng hindi kilalang suspect ang sling bag ng kanyang kasama na nauwi sa pamamaril ng biktima. As nagtataka pa ho tayo kung bakit bumababa ang tourist arrivals sa Pilipinas. Ano ha? Bagay. Lapit na magpaalam si General Marbil. Balato na lang natin sa kanya yan, ha? Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ingat po tayo sa lahat ng malakad natin ngayong araw na ito. Simbang Baklaran, ha? Ang ating quote of the day ay mula po kay Dale Carnegie, isa pong teacher. American teacher po ito at author. Marami siyang inakdang mga libro. Ano, ha? Ang sabi niya po, fear doesn't exist anywhere except in the mind. Bagay, totoo naman yan. Ano? Kaya nga may kanta. Ang takot ay nasa isip lang. Kay Corita. Patay na si Corita, di ba? Si Corita ba yun? Oo. Susunod na po, 2x2 at ang ACS Balita. Favorite na singer ni Kato Nying at saka ni Ka Jerry. Kinuwento lang nila sa akin, kumanta niya si Corita. 2x2 at ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-ACS na umaga.